John 19:30. Sinasabi dito, so when Jesus had received the sour vinegar, nakalagay kasi dito is receive the drink. Receive the drink. Uminom, di ba? From kanina ay thirst, nauhaw ang Panginoon. Ito, nakatanggap na siya ng inumin. Pero sa ibang translation, ang nakalagay dito ay sour drink o sour wine na tinatawag. Ang ibang translation is vinegar. Sinabi niya, Jesus said, it is finished. Natapos na. Ano bang ibig sabihin? Simulan natin doon sa drink na kanyang nireceive. Nung na-thirst si Jesus, nung siya ay nauhaw, meron dalawang klase pala ng wine na ibinibigay. Sa panahon na yon, panahon ng Romans na yon, merong isa na binibigay sa mga may mga kasalanan o kung gusto nilang pahirapan o yung ano yung available. Una is merong wine na meron siyang kasama na talagang sabi nga, excruciating pain. Nagbibigay ng matinding sakit dun sa kanilang pinarurusahan. Meron naman isa, yung pangalawang klase is yung available lang, yung pinakamababang uri ng wine na available lang para sa mga Romano, sa mga sundalo, dahil yun na yung very much available sa kanila. Yun yung ibinigay kay Jesus. 'Di ba? Hindi, nung siya humingi ng may inom, yun yung ibinigay sa kanya sa pamagitan ng esponga, at doon nagsip-sip o nagsip si Jesus. Yun na yung drink niya. Ano ba ang translation? Ano ba ang pagkakaintindi natin doon sa pag sinabing sip? 'Di ba? Kailan ba tayo sa anong pagkakataon ba tayo nagdi-drink ng wine? Sa ano mga pagkakataon? Okay? Sometimes it is a form of celebration. And mostly those time na kapag may celebration, merong wine. Okay? Doon pa lang sa act na 'yon, ay thirst at nag-receive ng nag-drinks ang ating Panginoon, it is already a manifestation and expression of triumph, ng katagumpayan. May sinabi pa na it is finished. It is finished. Kaya tingnan natin ano ba yung local o ano ba yung mga pakahulugan sa ibig sabihin ng tetelestai. Okay, pero sandali wait lang. Balik tayo doon. Pansinin natin ang nakalagay doon sa verse, it is finished. Natapos na. Hindi sinabi ni Jesus na, I am finished. Hindi inangkin ng Panginoong Jesus ang katagumpayan nasa kanyang sarili lamang. Kasi po pwede niya sabihin kung ikaw ay binigyan ng task, pwede mo sabihin, i-claim mo sa sarili mo, that I have finished, I am finished, di ba? Pero hindi. Dito pa lang makikita na natin ang pagkilala ng Panginoon sa kanyang Ama na nagbigay ng plano para sa kaligtasan ng mundo. Okay? Sinabi niya rito, it is finished. Okay? Yan, nagkaroon na ng katagumpayan, nagkaroon na ng fulfillment doon sa task na ibinigay sa kanya. Okay, isa pa, ano ba ang pakahulugan natin sa salitang tetelestai? It came from a Greek word na teleo, o ang literal na meaning o ang kahulugan ay to finish, to bring to an end, to complete, or to accomplish. Ibig sabihin, natapos na. Okay? Natapos na ang lahat. At nung sinabi ng Panginoon, ang tetelestai, ini-express din ang salitang ito sa iba't ibang pakahulugan. Okay? May mga preaching na si pastor na nasabi niya na yan, may mga na-explain niya na yan. Una, in business, pag sinabi nating tetelestai, ibig sabihin, the debt is paid in full. Nothing more is owed. Ibig sabihin, ang ating utang ay nabayaran na ng buo. Hindi kalahati, hindi 1/4, kundi buo. Buo ng ating utang o ng kabuuan ng utang ay nabayaran ng buo. Wala ka ng iba pang utang na natitira. The credit, the debt is 100% paid. You are debt-free. Ibig sabihin, wala ka nang natira pang na utang o na pagkukulang. Okay? At meron pa isang meaning ito. Sa korte daw, ginagamit ang tetelestai. Ibig sabihin, the sentence is served or fulfilled, or the offender's record was cleared.
Pag ginamit ang tetelestai sa area ng korte o ng judgment, pag sinabing tetelestai, ang iyong sentensya o ang iyong kaparusahan ay wala na-fulfill mo na, tapos na-fulfill mo na at wala ka ng record na kailangan pang pagdusahan. It is clear. May isa pang pagkakataon na ito ay ginagamit sa military. It is a declaration of victory. Okay? Pagkapanalo. Tetelestai, it is finished. Nanalo na kami. The battle has won. Okay? At biblically, it means it is finished, ang tetelestai, the mission was accomplished. Ibig sabihin, 100% o 101, the mission is accomplished. Kung ano man yung binigay is pinagkaloob sa kanyang task, it is done already. Okay, since Jesus said nga, it is finished. Sabi rito, para nung sinabi ng Panginoong Jesus, ang salitang iyon, ibig sabihin, He has finished His mission of salvation from the Father. Okay, unang-una, paulit-ulit na rin, napakinggan na rin natin sa iba, bakit nga ba ipinadala ang Panginoong Jesus sa lupa? Okay, bakit ba si God ay nagkailangan pang ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak na mag-suffer, di ba? Nakita natin from the life ng ni Jesus simula nung bata siya hanggang doon sa sumapit ng pinaka-maximum o pinaka-mataas antas ng experience niya which is yung kanyang pagpapakahirap. Nang binabasa ko yung scientific death ni Jesus, talaga naman wala ka na talagang iba pang paraan. Kasi ang mga Romano, they are known to be mga executioner, yung mga galing sila sa pagpapahirap. Galing silang gumawa ng mga paraan upang yung mga may kasalanan ay talagang magdusa. Hindi lang, parang pinapatay sila ng unti-unti. Ganun sila, magaling ang mga Romano sa ganun. At biro mo, alam God's plan. Napakalaki napaka-wonderful ng plan ng Panginoon. Bakit niya isinend si Jesus? To let people know God. Para makita, makilala, makasalamuha, makita, ma-express ni Jesus paano ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Di ba? Minsan may mga tanong nga ikaw bilang ina, kaya mo bang ibigay ang iyong anak para sa kasalanan ng iba? Di ba hindi? O bilang isang magulang, di ako siguro lahat mag-o-object. Di ba? Ano kaya yung pag ginawa ni Lord para sa kanyang bugtong na anak? Di ba? Gaano na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, parang mas love niya yung tao kaysa dun sa ipinigay niyang Lamb of God, yung alay o ang Panginoong Jesus para lang maialis tayo sa pagkakasala. Okay? And to draw them near to Him, makilala natin ang Panginoon and to express God's love to mankind. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? And when Jesus said tetelestai, it means the debt of sin was paid in His blood. Biro nyo sa pamagitan ng dugo, pagpapakahirap sa katawan ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, tayo ay nabayaran sa ating pagkakasala. Ano pa kaya kung iisipin lang natin? Isipin natin, di ba? Napakaswerte naman natin. Di ba sabi nga doon sa verse ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kayo ba papayag ba tayo na pag nagkasala tayo, patay agad ang sentensya? Di ba? Hindi. Ginawa na ng Panginoong Yesus yun. Para sa akin, para sa iyo. Di ba? Napakaswerte natin. Talaga naman ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Nakikita nyo, tingnan nyo yung mga katabi ninyo. Sila yung mga iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at mula sa kamatayan at mula sa pagkakawalay sa Panginoon. Amen! Jesus Christ is the Lamb of God in isang hain na binigay ng free and save us from death and sins. It is His purpose, di ba? Purpose, God's plan na iligtas ang tao mula sa kasalanan at hindi ito mapawalay sa Kanya. No other man's actions like sacraments. Ito yung ating isa sa iintindihin natin. Dapat manawaan natin ito. No other sacraments or action on other man's, walang ni isang gawa ng tao ang makapapantay sa
ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. No other sacraments, magsunog ka ng ano dyan, na sukat ikaliligtas mo, di ba? Yung sacrifice, rituals, yung lumuhod ka man simula doon sa samba, doon sa area si papunta dito, hindi yan makakaligtas sa'yo. Hindi makakaligtas yan. Kumain ka man ng mga anumang mga bagay na nagbabawal o yung hindi pagkain sa mga pinagbabawal, hindi rin 'yan. O yung pagsunod pag ang tanda mo sa bawat makita kang punso, 'di ba? Nag-aantanda ka o yung sign of the cross, hindi makakaligtas sa 'yan. O yung pagsamba mo sa mga rebulto, pagpunas mo sa mga itsurang figurang tao na wala namang buhay, 'di ba? Hindi makakaligtas sa atin 'yan. Walang makakapantay sa ginawa ng Panginoong Hesus upang ikaw ay iligtas. Ang tanging ang Panginoon lang ang merong kakayanan na yung atonement o yung kaligtasan natin mula sa kamatayan at pagka-receive ng ating salvation through His blood. 'Di ba? At tanging ang Panginoong Hesus lang ang ating kaligtasan. Kaya sinasabi sa verse, Jesus is the truth. This is the truth, the way, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang ibang makakaligtas sa atin kundi sa pamagitan ng ating Panginoon. When Jesus said at Tetelestai, sa number 3, hundreds of scriptures, prophetic words, and laws has been fulfilled. Simula pa kanina ng talagang it is just testifying na ang propesiya sa Biblia ay nagkwento na tungkol sa mangyayari sa ating Panginoong Jesus. Jesus knows that. Alam ni God yan. Alam ni Jesus yan. Pero bakit hinayaan niya na mangyari sa Kanya? Bakit kaya? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Yan yung ating tatandaan. Kaya sinabi nga ni Ate Lea kanina, nasa minsan pagtatanong natin kung tayo pinabayaan ng Diyos. Huwag nating i-deal yun sa ating sarili. Huwag nating i-instill sa ating isipan yun. Dahil hindi ka pa man isinisilang, mahal ka na, itinakda ka na ng Panginoon na para sa Kanya. Amen. Therefore, sabi dito, Tetelestai, sabi niya, Jesus proclaimed, that our debts of sins are fully paid. Amen? Dapat ba tayong matuwa doon? The wages of our transgression, anumang kasalanan na meron ka, it was fully served. Natapos na ng Panginoon yan. The spiritual battle has won. Napagtagumpayan na ni Lord. And the fulfillment of God's plan of salvation through our Jesus is fulfilled. Nandun na, ready na. Kaya huwag ka nang magtatanong, huwag ka nang maghanap ng iba pang kaparaanan upang ikaw ay maligtas. Ang tanging daan lang natin ay ang Panginoong Jesus. Walang ibang makapangyayari, walang ibang paraan upang ikaw ay maligtas, kundi sa paniwalaan natin ang Panginoong Jesus na siya ay namatay. If you completely surrender your life to Jesus Christ and believe that He died on the cross for your sins, you will be saved and will have an everlasting life. Yan yung sinasaad na panahon ng Panginoon na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na tayo ay binigyan through Jesus Christ, we have an everlasting life. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. That's the good news. At dapat ba tayong magsaya? Amen! Dahil it was finished. God paid our debts through His blood. And Jesus Christ is our way, the truth, and the life. Dan dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo ay may kaligtasan, tayo ay may buhay na walang hanggan. And with that, let's everybody say, lahat